Si Kristo ang kinauuwian ng kautusan. Ang ating pag-usapan, the end of the law. Ibig sabihin, natapos na ang kautusan. Natuldukan o naganap na. Ang ating pag-uusapan ito, mga kapatid, ay napakahalaga. Dahil wala namang paksa ng Bible na hindi mahalaga. Lalo na ito. Mga kapatid, pag hindi ito naintindihan, at kung naintindihan at hindi sasampalatayanan, huwag kang umasang pag namatay ka ay palangit. Ano? Kapag itong ating pag-aaralan ay hindi natin naintindihan at kung maintindihan, hindi mo sampalatayanan, huwag kang umasang nasa tama kang relihiyon. Mahalaga ito. Bakit? Ang sabi ng Bible, ang lahat ng mga gawang ayon sa kautusan ay nasa ilalim ng sumpa. Ibig sabihin, ang sino mang hindi makaintindi nito, na nagsisikap pa na sundin ang 10 utos gayong end na ito. Christ is the end of the law. Tinupad na ni Kristo ito, tapos na ito. Ngayon, bakit ka pa dyan mag-iigi? Ibig sabihin, mga kapatid, ang tao na nagsisikap at nagpapailalim sa kautusan ay nasa ilalim ng sumpa ng Diyos. Ano ba sumpa ng Diyos? Puot ng Diyos. Galit ng Diyos. Pagpaparusa ng Diyos. And then, sa lumang tipan, hindi ko na ibibigay sa talata, babasahin ko na para tayo magtagal. Ang sabi, sumpain yaong hindi umayon sa mga salita ng kautusang ito. 10 ang utos Huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harapan ko. Huwag ka. At tinutukoy doon, hindi pa yung mga ginawang ribulto. Huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko. Ibig sabihin, wala dapat tayong mataas na pinagbibigyan ng parangal pagpapahalaga, kundi ang Diyos. Labas sa pagpapahalaga sa tunay na Diyos, Diyos-Diyosan yan. Are you with me? At yan ay labag sa 10 utos. Kaya, ang bawat lumalabag dyan ay nasa ilalim ng puot ng Diyos. Tapos sabi, huwag kang gagawa ng anumang larawang inanyuan. Nasa langit, dagat o lupa. Sapagkat dinadalaw ng Diyos sa 3 hanggat 4 ng salit-saling lahi ang mga napupuot sa Kanya. Yun ho palang gumagawa ng ribulto, Diyos-Diyosan, ay hindi maka-Diyos, kundi napupuot sa tunay na Diyos. Huwag mong babanggitin ang pangalan ng Diyos nang walang kabuluhan. Di ka? Ipangilin mo ang araw na Sabat. Huwag kang papatay. Huwag kang mangangalunya. 10 po yan. Ngayon, mga kapatid, tayo po ay hindi law-abider. Tayo po ay labagista. Naintindihan niyo ba yan? At dahil batas yan ng Diyos, dahil utos yan ng Diyos, primarily, mapapansin po natin kung talagang saan talaga lehitimong ibinigay yan. Doon sa lumang tipan pa rin, sa Jeremiah 11 verse 3, kaya ayaw kong banggitin ng talata, dahil baka kayo magtagal pa. Kasi hindi nakalagay sa screen. Sumpain yaong hindi umayon sa mga salita ng kautusang ito. Then Jeremiah 11:3 sabi, ganito ang sabi ng Panginoon, ng Diyos ng Israel, sumpain. Sumpain. Puro sumpa. Ano ba sumpa? Puot ng Diyos. Ngayon, kung hindi natin maintindihan yan, nasaan ka? Nasa puot ng Diyos. Delikado nga magalit ang tao Mas delikadong magalit ang Diyos. Dahil walang taong kaya kang dalhin sa impyerno. Diyos lamang ang kaya magdala na yan. Naintindihan niyo ba yan? At lahat ng makasalanan, lahat ng masuwayin, at tayo po mga kapatid, lahat ay naging masuwayin. Hindi tayo tipong susuway pa lang. Tayo'y mga nakasuway na. Naniniwala ho ba kayo dyan? Kung di kayo maniwala dyan, lugi ka. Bakit?
Maniwala ka at hindi, totoo yun. Tama? Gaya ng nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. Sapagkat ang lahat ay nangagkasala nga at hindi nangakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. At kung sinasabi natin tayo hindi nagkasala, ay ginagawa nating sinungaling ang Diyos. Lahat makasalanan. Ngayon, ating bagtasin, ating aralin, una dapat maintindihan natin sa law, na kung saan ito'y winakasan ng Panginoong Hesus. Commandments were given to Israel. Commandments were primarily given to Israel. Basahin po natin na Roma chapter 10 verses 1 hanggang 5. Hanggang 5 ang ating basahin. Mga kapatid, ang nais ng aking puso at ang aking panalangin sa Diyos ay patungkol sa kanila upang sila'y mga ligtas. Bakit nananalangin si Apostol Pablo sa mga taga-Israelite na sila ay maligtas? Bakit? Silang lahat na binigyan ng 10 utos ay naging manlalabag. Therefore, lahat ng manlalabag ng kautusan ng Diyos ay napapahamak. Bakit? Nasa ilalim ng sumpa ng Diyos. Are you listening? Kayo ba'y nagkasala rin? Sino dito yung walang kasalanan? Pakitaas ng kamay. Yung walang kasalanan. Therefore, lahat tayo'y nagkasala. At dahil tayo nagkasala, panalangin ni Pablo, sila'y mga ligtas. Bakit sila'y dapat mga ligtas? Kasi nasa ilalim ng puot ng Diyos. Mga kapatid, ang Diyos po'y hindi cute na cute sa'yo. Ang Diyos po'y hindi tuwang-tuwa sa'yo. Ang Diyos po'y hindi giliw na giliw sa'yo. Ang Diyos ay sinumpa ang lahat ng makasalanan. Maging ang bansang Israel. Sabi niya, mga kapatid, ang nais ng aking puso at ang aking panalangin sa Diyos ay patungkol sa kanila upang sila'y mga ligtas. Israel nga dapat maligtas. Ikaw pa naman. Are you with me? Nakalulungkot lang ang tao, walang kamalay-malay. Para ang tagal-tagal ng isda na nasa dagat, hindi alam na siya'y basa. Yan ang nakakalungkot, ano? Ang tagal ng nasa dagat, hindi alam na basa. Ang tao, ang tagal nang naglalangoy sa kasalanan, hindi nagmamalay na siya pa-impyerno pag namatay. Bakit? Napakaraming tao naglalaro lang sa kasalanan. Hindi nababagbag, hindi nagsisisi, hindi nagugulumihanan, hindi nakukonsensya. Mga kapatid, ang panalangin ni Apostol Pablo sa Israelite ay maligtas. Bakit? Lahat ng taong makasalanan napahamak. Verse 2. Ano sabi dyan? Pakibilis ay yan. Sapagkat sila'y pinatututuhanan ko na may mga pagmamalasakit sa Diyos na dapat hindi ayos pagkakilala. Tingnan niyo mga kapatid, ang Israelites, mahal ang Diyos, pero mali ang pagkakilala. Israel na napapahamak, sila'y religyoso, sila'y maka-Diyos, pero mali ang pagkaintindi kung paano maliligtas. Bakit? Ginigiit nila'y 10 utos. Kaya nakakalungkot yung mga kaibigan natin sa Badista. Na pinipilit para maligtas ay kautusan. Kaso lang medyo subtle ang dating. We are saved by grace. Pero tanungin mo, urirain mo, kung hindi sila susunod 10 utos, hindi sila ligtas. Verse 3. Sapagkat sa hindi nila pagkaalam ng katwiran ng Diyos, mga kapatid, maraming tao garelihiyoso na, pero hindi alam yung tama. Maraming relihiyon ngayon, kaya pinapanalangin ni Pablo na sana sila'y maligtas. Bakit? Kahit relihiyoso ka, kahit may relihiyon ka, kahit mabait ka, kahit ikaw ay may magandang plataforma, kilala ka sa iyong lipunan. Pero alam mga kapatid, bilang tayo ay makasalanan, nasa ilalim tayo ng sumpa ng Diyos. Kaya nga pinapanalangin ni Pablong maligtas. Kapag ang sinaman dito ay hindi nakaintindi ng tangang pag-aaralan, huwag kang masurprise. After your death, you will be in hell. And that is forever. Bakit? Ang galit ng Diyos sa kasalanan ay hindi pang isang araw lang. Yan ay pang walang hanggan. Bakit?
Siya'y banal magpakailanman. Kaya hanggat siya'y banal, siya'y galit sa kasalanan. Kaya ang impyerno ay tunay dahil ang kasalanan ay tunay. Ang kasalanan ay tunay dahil may Diyos na banal na tunay. Hindi ito pabiro. Kaya mahalaga itong maintindihan. Sapagkat sa hindi nila pagkaalam ng katwiran ng Diyos at sa pagsusumakit na may tayo ang kanilang sarili, mga kapatid, huwag nating itayo, huwag niyong ipagmalaki ang relihiyon mo. Ang ipagmalaki mo ay si Kristo na dapat kilala mo siya. Christ is the end of the law. Ano? Ganyan ang Israelites ay hindi sila napasakop sa katwiran ng Diyos. Yun ang mahirap sa mga tao. Kung saan ako namulat, doon ako mamatay. May katwiran ng Diyos na doon ka dapat mamatay. Huwag sa iyong ego. Verse 4. Sapagkat si Kristo ang kinauuwian ng kautusan sa makatuwid, sa katutuwid ng bawat sumasampalataya. Ibig sabihin, mga kapatid, pinagdidiinan dito ng Panginoong Hesus na bagaman kayo Israel, kayo ang binigyan ng kautusan, pero hindi porke nasa inyo ang kautusan, yan ang paraan ng Diyos para sa inyong kaligtasan. Naintindihan niyo ba yan? Pero let me tell you, ang kautusan primarily and originally given to the Jewish nation. Alam niyo po, ang mga utos sa ating mga hintil, ang batas ng Diyos ay budhi. Konsensya. Are you with me? Pero sa Hudyo, 10 utos. Ngayon, verse 5. Ituloy natin ang verse 5. Sapagkat isinulat ni Moises ng tao na gumagawa ng katwirang ayon sa utusan ay mabubuhay dahil dito. Ano yung ibig sabihin niyan? Kung gusto mo 10 utos, mabuhay ka dyan na walang mali. Kaya imposible yan. Kaya kawawa yung mga sabadista. Are you with me? Okay. Ang punto, ang kausap dyan, Israel. Para patunayan, medyo ano tayo ng kaunti, chapter. Balik tayo ng kaunting chapter. 9 verse 4. Napawang mga Israelita. Nasa kanila ang pagkukupkop at ang kalwalhatian at ang mga tipan at ang pagbibigay ng kautusan. Sa Israelita ibinigay ang kautusan. Are you with me? Sa unang dapat natin mapansin, commandments were given to Israel. Ang hintil, hindi. Number 2, na dapat natin maintindihan, the end of the law is not only commandments were given to Israel, but also clear purpose of the law. Ano ba yung klarong dahilan, layunin ng kautusan? Ito ba'y para makapagligtas? Ang kautusan ay ibinigay hindi para mag-alis ng kasalanan, kundi para lalong magpakilala na tayo'y makasalanan. The law of Moses was given not to take away our sin, but for us to know how sinful we are. Tingnan niyo po Romans chapter 3 verse 19. Ngayon ay nalalaman natin na ang anumang sinasabi ng kautusan. Ano ba yung sinasabi ng kautusan? Huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko. Man, so lang, ang tao mas maraming mahal ng labis kaysa sa Diyos. Kasalanan yan. Are you with me? Huwag kang gagawa ng anumang larawang inanyuan na wangis ng mga bagay nasa itaas, ng mga bagay nasa dagat nasa lupa, sapagkat akong Panginoon yung Diyos ay mapanibuguing Diyos, na aking dinadalaw ang katampalasanan ng mga tao hanggang 3 hanggang 4 na salit-saling lahi sa mga napupuot sa akin. Huwag mong babanggitin ng pangalan ng Diyos na walang kabuluhan. Igalang mo ang Sabat. Ipangilin mo ang Sabat. Huwag kang papatay, huwag kang mag-iimbot, huwag kang magsisinungaling. Yang lahat ng yan ay ginawa, nilapastangan, sinuway ng tao. Hindi lang ng hintil, lalo na ng mga Hudyo. Kaya ang kautusan, mga kapatid, actually,
Ang kasalanan ay nariyan na. Kaya ibinigay ang kautusan para makita mong ikaw ay makasalanan. Ngayon ay nalalaman natin na ang anumang sinasabi ng kautusan, yaon ay sinasabi sa nangasa ilalim ng kautusan upang matikom ang bawat bibig. At ang buong sanglibutan ay mapa sa ilalim ng hatol ng Diyos. Ano mapatikom ang bawat bibig? Huwag ka nang umimik. Huwag ka nang magpalusot. Huwag ka nang mga tuwiran. Huli ka na. Sukol ka na. Bistado ka na. Makasalanan ka. Huwag ka nang mga tuwiran. Are you listening? Ang tayo hanggat mga ngatwiri imik Pero ayan, ibinalandra ng Diyos ang 10 utos. Wala ka na may tututol. Ay ang mga Pariseo, nagyayabang, panglabas, sila kala mo'y nakakatupad. Pero sabi ng Diyos, ang sino mang tumingin sa babae na may masamang nasa ay nagkakasala na sa kanyang puso ng pangalo niya. Ibig sabihin, ang pagtupad sa Diyos ay hindi lang panglabas, maging pangpuso. Ang problema, the heart of the problem is the problem of the heart. Are you with me? Kaya nga sabi ng Panginoon, kung ang sino man sa inyo ay hindi hihigit ang katwiran sa Pariseo at sa Eskriba, sa anumang paraan, hindi talaga kayo pupunta ng langit. Bakit? Ang humihigit lang na katwiran sa Eskriba at Pariseo ay ang katwiran ni Kristo sa pamamagitan ng pananampalataya. Galatia chapter 3 verse 10, ano sabi diyan? Sapagkat ang lahat na nasa mga gawang ayon sa kautusan ay nasa ilalim ng sumpa. Bakit? Sapagkat nasusulat, sinusumpa ang bawat hindi nananatili sa lahat ng mga bagay na nasusulat sa aklat ng kautusan upang gawin nila. Yan ang problema Kaya tayo nasa ilalim ng sumpa, wala naman talagang nakatupad niyan. At makakatupad niyan. Dahil ang kautusan ay ibinigay para ipamukha sa atin na tayo'y makasalanan. Hindi para alisin ang kasalanan. Ay nakalulungkot yung mga dogmatic diyan. Ay nakalulungkot yung mga relihiyong ipinagpupugayan at pinagsasiksikan sa atin na kung hindi mo susundin ang kautusan, ay hindi ka maliligtas. Mga kapatid, Christ is the end of the law. Kaya dapat naintindihan natin to. Kapitbahay lang natin ang mga nagtuturo niyan. Yung iba akala mo runong na. Mag-aral ka pa. Amen? Magugulantang ka sa mga pinagsasabi nila pag hindi ka talaga nag-aaral. Kahit Kristiyano ka na. Amen? Tingnan ha, sapagkat ang lahat ng mga gawang ayon sa kautusan, 10 yan, actually 613 yan. Mayroon tinatawag na ceremonial and moral law. Pero hindi naman yan magkahiwalay. Kaya may ceremonial dahil ng moral. Romans chapter 3 verse 9 and 23. Tingnan niyo po. Ano nga? Tayo bagay lalong mabuti kaysa kanila? Hindi. Sa anumang paraan. Sapagkat ating kapwa isinasakdal na muna ang mga Hudyo at ang mga Grego na silang lahat ay nangasa ilalim ng kasalanan. Bakit? Walang matuwid, wala kahit isa. Walang talagang nakasunod ng 10 utos. At walang makakasunod sa 10 utos. Naintindihan niyo ba yan? Kaya dapat maintindihan natin yung salitang Christ is the end of the law. Mamaya tutukuyin na natin talaga yan. Verse 23. Sapagkat ang lahat ay nangagkasala. Taas ang kamay uli ng walang kasalanan. Kaya mga kapatid, kung wala kang kasalanan, kung ikaw ay makasalanan, wala kang karapatang magkaroon ng pag-asa. Wala kang karapatang magkaroon ng tunay na kagalakan. Ang kagalakan lamang ay doon sa mga pinatawad na sa kasalanan. Bakit? Inaantay mo lang mamatay ka at paparusahan ka na sa impyerno. Bakit? Sinumpa ang bawat hindi nananatili sa kautusan. Sapagkat ang lahat ay nangagkasala at
Hindi nangakabot. Anong hindi nangakabot? Kapos. Ano mang pilit mo, hindi mo kaya. Ay yung iba nga ay nagpipilit hindi kaya. Ay di lalo ka namang walang pakialam. Tama ba? Napakaraming taong nagiging panatiko sa kanilang maling paniniwala. Pero kapos at kapos, ay di lalo namang yung walang pakialam. Tama ba? Alam mo, sa totoo na maraming tao, nag-aantay na lang dalhin sa impyerno. Yan ang nakakalungkot na katotohanan. Oo. Do you believe that? Kaya nga ito, sabi ko sa inyo, napakahalaga manuwan ito. Bakit? Isa ka sa mabibilang na nag-aantay na lang ng impyerno kapag hindi mo naintindihan na ito. And mind you, ang kamatayan ay tunay. Sino may nakapagbalita sa akin? Kaedad ko lang pala yung isang preacher na namatay. Siya 1969, ako 1970. Ano ang pangalan noon? Siya ay kabalaybay ng ating pananampalataya, pero siya patay na. Meron na ulit sa si Brother Henry kahapon yata. 55 years old din. Ako'y kinakabahan na. Para nasa mga linyadang ganyan ng mga namamatay na. Namatay din. Ang akin lang pinapaalala sa inyo, death is not joke. Pwedeng tatawa-tawa lang tayo dyan, pero hindi mo mamamalayan, ikaw na pala sunod. Ang tanong, ligtas ka na ka? You must know that Christ is the end of the law. If not, you will be bound in hell forever. May forever. At yan ay forever in hell. Are you with me? Tingnan po natin yung talata. Para patunayan ko po mga kapatid. Romans chapter 2 verse 1 and 2. Nabasa na ba natin yung 3:9? Nabasa na, no? Dahil dito'y wala kang madadahilan. Wala na excuse. Kaya ang kasalanan, ang kautusan, nagpapatahimik yan. Kakalungkot lang, yung mga ginigisa ngayon sa Senado, sukul na Aywa ko kung confirm na yung kay Ejercito Estrada, parang nako-confirm yata, no? Pati kay Villanueva. Talaga ang tao ay mamamatay sa pagtanggi. Ang kailangan natin magpakumbaba. Humingi ng tawad. Dahil ang kapatawaran ng Diyos ay sagana sa mga nagpapakumbaba. Pero marami, alam mo kung bakit may kautusan? Para ilantad na tayo makasalanan upang wala na tayong maidahilan. Kaya mga kapatid, gusto mong patawad, huwag ka nang magdahilan. Kaya naman ako'y nagkagayan-gayan. Yung babaeng ibinigay mo. Di ka? Alam mo ang tao, sukol na sa kasalanan, ituturo pa yung iba. Huwag kang manisi. Ang kailangan natin hindi manisi, magsisi. Ang kailangan natin ay magsisi, huwag manisi. Ano ba nung sabihan ni Adan? Kasi yung babae, ano ang ibig sabihin niya? Problema mo yan, Panginoon. Binigyan mo ako ng babae. Ibig sabihin, ang taong hindi nagsisisi, ang sinisisi Diyos. Are you with me? Amen. Naintindihan mo ba? Ikaw na nakikinig ngayon, maging nanonood ngayon, kapag ang tigas-tigas mo sa kasalanan, bistado na tayo, ayaw ka pa magsisi, ang talagang sinisisi mo yung Diyos. Amen? Dahil dito'y wala kang madadahilan o tao, sino ka man na humahatol, kahatol ka na. Yan ang problema Yung umuusig sa Senado, sa panuntunan naman ng Diyos, sila'y kausig-usig din. Lahat ay bagsak. Sapagkat sa iyong paghatol sa iba ay iyong sarili ang hinahatulan mo. Bakit? Sapagkat ikaw na humahatol ay gumagawa ka ng gayon ding mga bagay. Kaya wala na tayong may dadahilan. Ang ating pag-asa, Christ is the end of the law. Dapat maintindihan natin yan. Christ is the end of the law. Mamaya, ating ipapaliwanag pa yan. Verse 2. At nalalaman natin na ang hatol ng Diyos
ay ayon sa katotohanan. Oh, bakit? Walang tago sa Kanya. Tayo sa kapwa, makakapagtago, makakapagpalusot. Ang iba pa nga, under the table. Di ba't ganyan ang ginagawa ngayon? Ari, 100 milyon na, huwag ka lang iimik. Huwag ka lang umimik, ito ang 100 milyon. Ang bira, no? Ba't hindi nakabot dito yan? Di ba? At naalalaman natin na ang hatol ng Diyos ay ayon sa katotohanan, laban sa kanila na mga nagsisigawa ng gayong mga bagay. Mga kapatid, bakit ibinigay ang kautusan? Para wag na tayong makapagdahilan. Wala ka nang pwedeng ipalusot sa Diyos. Huwag ka nang magmaang-maangan. Huwag ka nang mag-inu-inusentihan. Sapat na sinabi ng Diyos, walang walang matuwid. At lalo pa itong ibinulgar nang ibigay ang 10 utos. Kumbaga, ito yung saksi. Ito yung ebidensya. Ito yung magdidiin lalo sa atin. Tama? Anong kasalanan? Huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko. Lahat ay guilty dyan. Bakit? Maraming tao nga, mas mahal pa ang manok kaysa sa Diyos. Mas mahal pa nila sa sabunging manok kaysa sa Diyos. Are you with me? Bakit? Aba, ay alagang-alaga ang manok. Pero ang Diyos, hindi sinusunod. Huwag ka magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko. Iba pa yun. Kaysa doon sabi ng Diyos, huwag kang gagawa. Magkaiba yun. Huwag kang magkakaroon. Kaya nga, 10 utos Kung pinariho mo yun, sisiyam yun. Are you listening? Sa totoo, nag-guilty tayo. Ang lupit nga ng ginawa ng Diyos kay Abraham Baranmak, ang hirap yan. Hiningi niya si Isaac. Are you with me? Isang anak yon. Ipinanganak pa sa katandaan. Kaya malupit sa akin mawala si Kaina. Bakit? 42 years old ako na mag-asawa. Una ko pang anak, patay agad. May maisunod pa kaya? Ngayon, buhay si Isaac, pero hinihingi ng Diyos na patayin. Bakit? Alam ng Diyos, naagaw na yun ang atensyon sa Diyos. Minsan, ganyan mga kapatid, Diyos-Diyosa natin ang ating mga anak. Diyos-Diyosa natin ang ating asawa. Ang problema minsan, di pa asawa, Diyos-Diyosa na. Bakit? Hindi na mangyari ang gusto ng Diyos dahil ng taong yan. Wag na wag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harapan ko. We are all guilty. Tayo makasalanan. At tayo hindi lang gumawa, sumamba pa sa Diyos-Diyosan. Ano bang kahit ang trabaho mo ay pwedeng maging Diyos-Diyosan mo? Are you listening? So wala na tayong may dadahilan. Kaya dapat maintindihan natin, Christ is the end of the law. Number 3, puntahan natin. Una, commandments were given to Israel. Number 2, clear purpose of the law. Para wala ka ng may dahilan. Para tumahimik ka na. Alam mo yung diya ka ng diya. Maang-maangang ka pa huli ka na. Amen? Ito na lang dapat maintindihan mo mga Israelites. Kayo, bagaman kayo ay may pagsusumika pero hindi ayon sa katotohanan. Dapat yung maintindihan, tapos na ang kautusan. May gumawa na nito. Para yung hindi mo magawa mo sa pamamagitan niya na gumawa. Are you with me? Okay, verse number 3. Christ fulfilled the law for the believers. Basahin po natin ang verse 10 uli. Nandiyan pa ba kayo? Bagay itong mga kaibigan natin, itong iging-iging, tapos na nga Tinapos daw ay yung seremonyal. Walang seremonyal kung walang moral. Kumbaga sa syndicate, wag mo lang hulihin yung mga galamay. Hulihin mo yung inahin.
Kumbaga sa mga anay, wag mo lang patayin yung mga pakalat-kalat. Ang patay mo yung inahin at mawawala na yan. Ano mga kapatid? Pinatay na ng Panginoong Hesus ang inahin. Are you with me? Kaya, hindi damay na din yung ceremonial. Bakit? Sapagkat ang tao'y 10 verse 4, 10 verse 4. 10 verse 4, ano sabi ng Bible? Sapagkat si Kristo ang kinauwian ng kautusan, the end of the law, sa ikatutuwid ng bawat sumasampalataya. Ano ibig sabihin yan, mga kapatid? Yung nagpapamukha sa ating mga kasalanan, yung nagduduldol, dumidikdik, dumadalairit ng ating pagkatao, huwag ka nang magmangmangan. Ito, bistado ka na. Ngayon, ang ginawa ni Kristo, yung panggagalingan kung bakit tayo nasa ilalim ng hatol ng Diyos, tinupad niya. Are you with me? Intindihan niyo ba yan? Pag hindi niyo ito naintindihan, lalabas kang walang pagbabago. Wala kang kaligtasan. Bakit? Tapos pag sa evolution, makikinig ka, mahal ng tuition. Pero, tuturuan ka lang ikigaling sa unggoy. At ikikinig na kinig dahil ang mahal ng bayad. Pero ito magdadala sa iyo sa langit. Wala lang sa iyo. Napakamangmang mo talaga. Amen? Are you with me? Makinig ka nang huwag kang puro yabang ang alam. Puro kapapugi, di ka mampugi. Tama? Ikaw ay maas pag hindi mo naintindihan ang kaligtasan. Are you listening? Are you listening? Kasi maraming tao na ikinig salita ng Diyos, akala mo kung sino, no? Hihiyain ka dito. Dahil you have to give your respect to God. Amen? Christ fulfilled the law for the believers. Danyan, basahin po natin ng verse 4. Si Kristo ang kinauwi. Ano ang ibig sabihin niya, Pastor? Ito ang kwento. Lance, pwede ka dito? Lance. At saka si Eric. Dine, si Eric. Pareho kayo mga pogi. Okay, dine kaya. Sa unahan. Sino mas matanda sa inyo? Yan. Okay. Siya yung panganay. Harap kayo sa kanila. Okay. Halimbawa, sila yung magkapatid. Makaka-relate si Eric sa akin sasabihin. Bakit? Ito nung wala kay Kristo, ito yan pilyo. Ito yan magnanakaw to. Hindi ito magna cum laude. Magnanakaw yan. Ang nananakaw na yan ay tubo. Mais, pinya. Ngayon, pero balik na rin natin senaryo, Lance. Kayo'y magkapatid. Si Eric, matino. Di ka? Mabait. Ikaw naman, saksakan ng katarantaduhan. Lagi kang nababalitang napapatrobol, Lance. Isang araw, Lance, nagkaroon uli ng kagulo. Nakapanaksa ka. Patay. Ngayon, nagsumbong sa pulis yung mga nakakita. Pinahuhuli ka. Ngayon, siyempre, alam mo, papahuli ka. Papahuli ka ba? Hindi, di ka? Ang ginawa mo, pumunta ka sa iyong kuya. Pumunta ka sa bahay ng iyong kuya. Sabi, kuya, may atraso ako. Nakapatay ako. Kita na Eric, hawak mo pa ang kutsilyong duguan. Pati damit mo, duguan. Ngayon, natahol ng aso. Ano ibig sabihin? Parating na ang pulis. Ulihin ka. Ngayon, mabait eh. Kahit sa ilustrasyon man lang, bumait siya. Okay? Sabi ni Eric, Lance, magubad ka ng damit. Iwanan mo ang iyong laseta dyan. Magbihis ka, tumalong ka sa likod ng bintana ng ating bahay. Ganun ang ginawa mo. Wala ka nang alam. Yun lamang, umalis ka na. Hindi mo alam, yung damit mo, sinuot ni Eric. At yung kutsilyong hawak mo, hinawakan ni Eric. Dumating ang pulis. Sinong gugulpihin?
Alam niyo po, ang pulis, bago ka dalhin sa presinto, bugbog sarado ka na. Tama? Hindi ka binugbog. Sino binugbog? Bakit? Siya nagsuot ng iyong damit. Siya ang humawak ng iyong kutsilyo. So, hindi alam ng pulis, hindi ka pumatay. Ang alam niya, kasi siya ang may suot ng damit na duguan, siya may hawak ng kutsilyo, wala ka na. Wala ka nang kalam-alam. Hindi mo alam na binugbog ng kuya mo. Hindi mo alam na siya pala ay isasalang na sa silya elektrika. Ngayon, lately, nung mahalaman mong patay na, sino ba ang dapat parusahan? Bakit? Makasalanan. Bakit si Kristo ang pinarusahan? Wala naman siyang kasalanan. Siya yung tumupad ng kautusan. Amen? Siya yung nagbayad ng hinihingi ng kautusan. Kaya ngayon, hindi ka na pwedeng hatulan ng batas. Bakit? Nabsuelto ka dahil Eric. Naintindihan niyo ba yan? Sana maintindihan mo yan. Dahil kung di mo ito maintindihan, mali pa rin ang aral mo paglabas. Are you with me? Ngayon, ano punto ko? Hindi ka na hahatulan, hindi ka na ibibilanggo, hindi ka na bibitayin dahil may binitay sa iyo. Bakit? Siya yung umako na hindi mo kayang akuhin. Pwede na kayo mo po. Naintindihan niyo ba yan? Christ fulfilled the law. Pero kanino? Doon sa mga sumasampalataya. Kaya ako'y nananampalataya, way back 1986, September, by the month, hanggang ngayon, alam ko ako'y palangit. Bakit? Hindi na ako sisingilin ng kautusan ng Diyos. Bakit? Binayaran na ni Jesus. Klaro ba? Kung paano tayo pinatahimik ng batas, ang batas din naman, pinatahimik ni Kristo. Bakit? Tapos na eh. Sa Sabadista, tuloy pa. Parang pelikula, to be continue. Hindi naiintindihan. Christ is the end of the law. Are you with me? Ibig sabihin, mga kapatid, tapos na. Tapos na ang sumpa, tapos na ang hatol. Doon, mabalikan natin. Verse 4. Verse 4. Sapagkat si Kristo ang kinauuwian ng kautusan sa makatuwid ng bawat sumasampalataya. May talab ang ginawa ni Kristo doon sa sumasampalataya. Amen? Therefore, marami pa akong talatang titingnan sana. Number 4 na lang tayo. Ito ang dapat natin maintindihan. Since Christ is the end of the law, church are not under the law of Moses, but of the law of Christ. Mga kapatid, tapos na yan. Wala nang bisa yan. Hindi ka na nito parurusahan. Bakit? Wala na eh. Para ilustrasyon ko sa inyo, kapag ang ahas ay kinagat ka, patay ka. Pero kapag ang ahas ay wala nang kamandag, kahit kagating ka na yan, hindi ka na mamamatay. Wala nang kamandag ang kautusan. Nasipsip na lahat ng katawan ni Kristo. Are you with me? Kaya, ako'y tiyak na palangit dahil Christ is the end of the law. Maliwanag ko ba? Maliwanag ba? Hindi Baptist is the end of the law. Not Catholic Church is the end of the law. Not the born-again group is the end of the law. Not the INC o Iglesia ni Cristo is the end of the law. Christ is the end of the law. Klaro? Kasarap ng ating paniniwala. Kasarap ng ating pananampalataya. Dapat kung may masayang Kristao, yung mga nakakaintindi nito. Bakit? Makakatulog ka ng harok eh. Hindi ka nahahabulin ng batas ng Diyos. Hindi kayo yung mga taong guilty. Kung nakakatulog pa yung mga yon. Tulad ni Atong Ang. Ay sa dami ng pera mo. Di ka? Nung mapagbulita yung mga magsasabong, itinapon doon sa lake ng Taal. Kaya kung kayo, bibili ng tilapia, doon tiyak, matataba.
Ang matuwid ay matapang na parang leon, ngunit ang masama ay tumatakbong walang humahabol. Tama? Ang hirap ng konsensya. Kapag hindi ka napatawad ni Kristo, mahirap maging payapang totoo. Pero salamat, we have peace with God through Christ. Amen. Because wala nang pangil sa atin ang batas. Klaro ba? Gusto niyo bang masampulan? Tinan niyo, magnakaw kayo ng manok. Magnakaw kayo. Bigay ko sa inyo, ang bigat ng may kasalanan sa batas. Pero mga kapatid, lalo na mismo yung batas ng Diyos. Okay, Romans 6:14. Sapagkat ang kasalanan ay hindi na makapaghahari sa inyo. Bakit? Wala kayo sa ilalim ng kautusan, kundi sa ilalim ng biyaya. Ang tunay na ligtas, hindi na paghaharian ng kasalanan. Bakit? Nagkakasala tayo dahil sa utos. Ngayon, wala na tayo sa utos, para ko pa magkakasala. Nasa ilalim ka ng biyaya. Pero ang biyaya ay hindi lisensya sa pagkakasala, kundi sa paglilingkod. Tama? O, tingnan pa natin. Diyan pa ba kayo? Tingnan pa natin. Verse 7 verse 6. 7 verse 6. Datapwat, ngayon tayo'y nangaligtas sa kautusan. Ligtas na tayo sa kautusan. Bakit? Christ is the end of the law. If you believe Christ, you are now no longer under the law, under the curse of the law, but under grace. Praise the Lord. Amen. Salamat, wala nang Diyos na maghahunting ng iyong kasalanan. Hindi ka nahahantingin ng Diyos. Hindi ka na pananagutin ng Diyos sa iyong mga kasalanan. Bakit? Kinamatayan na yan ni Kristo. Tinupad na yan ni Kristo. Kaya tetelestai, naganap na. Tapos na. Amen. Tapos sasabihin ng iba, hindi ito matitiyak ang kaligtasan. Ano yan? Tutuparin uli ni Kristo ang kautusan. Pinahirapan mo ng Panginoon yan. Tapos na. Amen. Sapagkat ngayon tayo nangaligtas sa kautusan, yamang tayo nangamatay doon sa natatali sa atin. Ano pat, nagsisipaglingkod na tayo sa panibagong espiritu. Hindi na sa karatihang ng sulat. Kaya itong mga kaibigan natin ito, mumuli-mulino. Di ka? Hindi na tayo naglilingkod sa kautusan, kundi sa bagong espiritu. Panibagong espiritu. Sa biyaya na. Bakit? Ang illustration diyan, hanggat ang mag-asawa ay buhay, hindi pa pwedeng mag-asawa ang isa't isa. Hindi pwedeng kumuha ng isa't isa. Halimbawa, kami ni Madam, buhay pa kami. Mali na siya ay humanap ng asawa hanggat buhay pa ako. Vice versa, mali na ako'y mag-asawa sa iba hanggat buhay pa siya. Kaya kung gusto namin mag-asawa na agad, ay di kami gumawa ng ginawa ni Judas. Hindi ganun yun. Hanggang buhay ang isa, hindi ka pwedeng mag-asawa. Bakit? Natatali ka ng kautusan ng iyong asawa hanggat buhay. Ngayon, pagpatay na ang asawa, pwede na uli. Amen? Gusto niyo na uli? Mayira ka, no? Amen? Naintindihan niyo ba yan? Ngayon, tayo kalagna sa kautusan. Bakit? Tinapos na ni Kristo yan. Kaya pwede tayo mag-asawa uli doon kay Kristo na nagbango mag-uli sa mga patay. Amen? So, ang Kristiyano, hindi na tayo natupad ng hinihingi ng kautusan. Kaya tayo linggo, hindi Sabat. Amen? Pang-apat na utos, ipangilin mo ang Sabat. Kalag na tayo dyan. Si Kristo nagbango mag-uli ng linggo, hindi ng Sabado. Are you with me? Kaya tayo, nakakapangain ng baboy. Hindi guilty. Guilty tayo pag kulang. Bakit? Wala tayo sa kautusan. Amen? Sila naman, kala mo kung mag-igi, inamin nila yan. Tayo nga binigyan ng kautusan, hindi makadala. Tayo pa ito, kayo mga ito. Kaya nga tinupad ni Kristo, walang makakadala. Kasi ibinigay naman yan, hindi dahil kayang madala, kundi ipamukhala ang talagang tayo mahina at kapos.
God never intended the law is being given for us to be able to save. No. Para pamukha sa atin, ipagsulsulan sa atin na tayo'y walang pag-asa kung walang tutupad ng kautusan. Salamat, si Kristo ang ating pag-asa. Bakit? Christ is the end of the law. Naintindihan niyo ba? Ano pa? Galatians chapter 3, verse 24 and 25. Sige po. Ano pat ang kautusan ay siyang naging tagapagturo natin upang ihatid kay Kristo. Bakit naging tagapagturo? Sinasabi kasi ng kautusan, hoy, makasalanan ka. Kailangan mo si Kristo, humingi ka ng tawad, manampalataya ka sa Kanya. So, naging gabay natin ng kautusan para lumapit kay Kristo. Bakit? Ipinamumukha ng kautusan na tayo makasalanan at wala tayong magagawa kundi si Kristo na gumawa ng kautusan. Klaro ba? Naiintindihan mo ba? Huwag yun ang pangarapin. Gusto kong eksakto yung masalita ko, yung sinasalita ng pastor. Alam mo, ganyan ako dati eh. Sana makopya ko ang kanya pinagsasabi. No, ang Diyos ay may kaparaan ng pang-iyo. Ang mahalaga, naiintindihan mo lang yung prinsipyo. Amen? Ano pat ang kautusan ay siyang naging tagapagturo natin upang ihatid tayo kay Kristo, upang tayo'y ariing ganap sa magitan ng pananampalataya, hindi ng pagtupad sa 10 utos. Ang kautusan ay nag-akay. Hindi siya ang paraan para tayo maging ganap. Siya ay nag-akay sa atin kay Kristo para tayo maging ganap sa magitan ng pananampalataya. Bakit? Ginanap na niya yan. Kompleto na yan. Kaya pag tayo ng palataya, tapos na. Ngayon, pagdating ng verse 25, pakibasa na lahat. Dumating na ang pananampalataya. Nanampalataya ka na, wala na tayo sa ilalim ng tagapagturo. Wala ka na sa ilalim ng kautusan. Nakakalungkot yung mga yan, ano? Nagpapakaigi, hindi naman kaya. Are you with me? Kaya ito'y doctrine din, mga kapatid, mga Kristiyano, makinig kayo. Dahil marami alam mo sa totoo na, pamilyar lang kayo sa akin eh. Pero pag naka-encounter ng mga bulang mga ngaral, saka ka magsisisi, hindi ko napakinggan ng ayos yun. Are you with me? Amen. Ako iniwala, hindi lang pastor dapat ang natututo sa salita ng Diyos. Hindi lang mga workers. Lahat ng tunay na ligtas dapat natututo sa mga salita ng Diyos. Amen? Ngayon, ano sabi? Wala na tayo sa ilalim ng tagapagturo. Praise the Lord, hindi na tayo usigin ng Diyos. Bakit? Wala na tayo dyan. Kinatulong lang yan para ipamukha tayo makasalanan. Pero nampalataya na tayo eh. Wala na yun. Wala na tayo doon. Bakit? Napatawad na tayo. So, church are not under the law of Moses, but the law of Christ. Ngayon, chapter 4, verse 4 and 5. Tingnan po natin. Galatia pa rin. Datapwat nang dumating ang kapanahunan ay sinugo ng Diyos ang kanyang anak na ipinanganak ng isang babae. Kaya huwag kayong mangarap, mga lalaking kayong manganganak. Ano? Talaga ang babae ang nanganganak. Tanggapin mo na kung ikaw ay lalaki ka kahit piling babae. Hindi ka manganganak. Amen. Kung ikaw naman ay babae, hindi ka makakabuntis. Mga kasalaulaang aral yan. Mga pinipili ipasa sa batas. Kaya makinig kayo ng Bible. Yan ang aral ng Diyos. Amen? Sinugo ng Diyos ang kanyang anak na ipinanganak ng isang babae na ipinanganak sa ilalim ng kautusan. Si Kristo na nagbigay ng kautusan ay umilalim sa kautusan. Anong layunin? Verse 5. Upang matubos niya ang nasa ilalim ng kautusan. Siya na nagbigay ng batas, siya tumupad ng batas. Para tayo hindi makatupad ay wala ng parusa. At hindi na tayo sisingilin. Christ is the end of the law. Sana naiintindihan nyo yan. Hindi puro forma lang ang alam mo, wala ka man naiintindihan. Puro kapakyot. Ang tunay na kyot, naglilingkod kay Kristo. Bakit? May natututunan ka sa Kanya. Nasa devotion ako kanina kay Apollos. Grabe si Apollos. Eloquent sa scriptures. Pero ang alam lang ay kay John the Baptist.
tinuruan pa siya ni Priscilla at ni Aquila sa kompletong karunungan. Ang punto ko, kahit hindi pa masyadong maalam, pero may alam. At tinuruan lubos. Kaya ang aking conclusion sa devotion kong ito, dapat ang tunay na anak ng Diyos ay lumalago sa karunungan sa salita ng Diyos. Ikaw man ay si Apollos, si Priscilla, si Aquila, si Pablo, ikaw man ay membro, ikaw man ay assistant, ikaw man mismo ang pastor, lahat dapat tayo natututo sa salita ng Diyos. Amen! Amen! Tatanungin ko kayo, kayo ba'y personal na nagbabasa ng Bible? Praise the Lord! Alam mo, mas madaling turuan yung nagbabasa din. Madaling makakatch up yung mga nagbabasa din. Pero kung hindi ka pa, ngayon ka laang, sana ito yung simula para sa iyo na ikay lalong magbasa ng Bible. At lalong makinig ng pangangaral ng Bible. Bakit? Imposible na ligtas ka, ayaw mo ng Bible. Yung nga hindi ligtas, nagbabasa. Tama? Upang matubos niya ang nangasa ilalim ng kautusan. Kung matubos na, di wala na sa ilalim. Tama? Sino dito nakakita ng kaloong? Kaloong. Alam niyo ba ang kaloong? Uso pa ngayon ang kaloong. Wala na, hindi na inabot ng henerasyon na ito ang kaloong. Balon. Inabot niyo ba ang henerasyon ng balon? At pima, ano? Pem. Pem nga, no? Inabot niyo ba ang kaloong? Okay. Alam niyo ba, yung aming asong bait na bait, ang tagal na, matanda na, hindi mamatay-matay. Wala nang ngipin. Wala na. Ang bait. Ang tawag namin si Brownie. Alam mo, ang kanyang huling hadtungan, kaluong. Buhay pa sana kung di nahulog sa kaluong. Pero mga batid, kung may nakakita doong siya nagpupumiglas, sisingap-singap, at may nakakita at kinuha yon, buhay yon. Tama? Ngayon, nahulog, kinuha sa kaluong, wala na sa kaluong. Bakit? Nasa ibabaw na eh. Wala ka na sa kaluong ng kautusan. Hinango ka na ng pagtupad ni Kristo. Are you with me? Amen? Klaro ho ba? Kaya, pag ikimana ng palataya ni Kristo, ba't ka padadalhin sa impyerno? Pinawalang sala ka na dahil ang pagtupad ni Kristo. Kung sinampalatayanan mo. Amen? Tubos na. Ngayon, nasaan na tayo ngayon, kautusan? Galatia 6 verse 2. Galatia 6 verse 2. Ano sabi? Mangagdalahan kayo ng mga pasanin ng isa't isa. Tuparin ninyong gayon ang kautusan ni Kristo. Mga batid, ang kautusan ni Kristo ay naaayon sa bunga ng Espiritu. Amen? Ang kautusan ni Kristo ay under ng biyaya, hindi para ikay managot, kundi para bigyan ka ng gantimpala. 1 Corinthians chapter 9 verse 21. 1 Corinthians 9 verse 21. Sa mga walang kautusan ay tulad sa walang kautusan. Bagaman hindi ako walang kautusan sa Diyos, kundi nasa ilalim ng kautusan ni Kristo upang mahikayat ko ang mga walang kautusan. Tanyo ha? Si Kristo ay as Pablo ay wala na sa kautusan kay Moises, kundi siya nasa ilalim ng kautusan ni Kristo sa bagong tipan. Are you with me? Ito ang ibig ko sabihin. Hindi porke ikaw ay wala na sa kautusan, hindi ka na pananagutan sa kautusan ni Kristo, pero pagdating ng New Testament, may utos din ang Panginoong Jesus. Anong utos niya? Ipangaral ang Ebanghelyo. Magsimba kada linggo. Are you with me? Ayaw kayo malaya na sa kautusan? Yes. Sa parusa, sa Old Testament. Pero pagdating ng New Testament, may bagong utos si Kristo. Mangag-ibigan kayo sa isa't isa. Mangagdalahan kayo ng isa't isa. Amen? Then last, Christ, the end of the law. Commandments were given to Israel. Clear purpose of the law. Christ fulfilled the law for the believers. Church are not under the law of Moses,
but of the law of Christ. Alam mo ang sabi nila? Kasi nanonood ako ng debate. Di ako pala wala na sa kautusan ni Moises, di ako pwede nang pumatay. Mga padali ng mga ito, no? Di ko pala Ginoong Fuentes ay mamamatay na. Ikaw pala ay magnanakaw na. Bakit? Wala ka na sa kautusan. Alam nyo ba? Ang bunga ng Holy Spirit ay hindi pagnanakaw. Mas malalim ang sa New Testament. Amen? Kaya nga, hindi natin hinahabak ang kautusan. Manapay pinagtitibay pa. Ano ibig sabihin? Yung hindi kayang gawin natin na hinihingi ng kautusan, bukod sa ito'y ginawa ni Kristo, binigyan pa niya tayo ng kapangyarihan na gumagawa na bagaman hindi kautusan natin hinihingi, pero nagsasatisfied sa hinihingi ng kautusan. Bakit? Ang bunga ng Holy Spirit ay hindi kontra sa kautusan. Are you with me? Tingnan po natin ang Galatia, chapter 5, verse 22-24. Dito po tayo tatapos. Ang halaga po itong naiintindihan, mga kapatid. Mahalaga ito, doktrina ito. Una, kung hindi mo ito maintindihan, hindi ka talaga maliligtas. Una, yung nga nagsisikap, hindi maligtas, di lalo ka namang wala kang pakialam. At least si Pablo nagsisikap, pero kapos. Ay kagaling-galing ni Pablo, hindi ligtas Bakit? Panatiko siya. Ay inamin niya hindi siya ligtas Kahit nga si Nicodemo, lumapit kay Kristo. Siya'y Pariseo, siya'y matalino. Pero lumapit kay Kristo ng gabi. Bakit? Napapahiya Kala mong teacher na teacher, lalapit sa kapwa teacher para magtanong. Ang punto ko, magagaling pero unsaved. Si Cornelio, kahusay-husay, pero unsaved. Lalo naman ikaw. Hindi mo nga alam ang Genesis. Tama? Amen. Ang alam mo mula ay sabunging manok. Ang alam mo mula ay magbaon. Ang alam mo mula ay crush. Tama? Ang alam mo mula ay puro kasalanan. Paano yan? Yung nga nag-iigi, hindi pwede. Di lalo ka namang walang pakialam. Kaya halaga nito. Ang halaga nito, are you listening? Kung lumabas ka at lalabas ka mamaya ng pintuan ng simbang ito na hindi mo naintindihan, una, hindi ka ligtas. At kung may ligtas na hindi mo ito naintindihan, hindi mo maipagtatanggol ng ayos ang pananampalataya mo. Makakasalubong mo yan. Kaya minsan takot tayo mag-solwin Ano bakit? Baka ma-encounter ko mga yan. Di kaya mag-aral ka. Makinig ka. Amen? Basahin natin. Dito tayo magtatapos. Galatia chapter 5, verse 22 hanggang 24. Andiyan pa ba kayo? Datapat ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig. Papatay ba naibig? Sabi ng Sabatista, di kayo pala wala na sa kautusan, di kayo papatay na. Hindi ka papatay pag ang bunga may pag-ibig. Saan ka nakakitang papatay? Mahal na mahal kita! Bang, bang, bang! Walang ganon. Walang ganon. Kayo lang naman ang puro bintang, puro paratang. Walang tunay na ligtas na gustong pumatay. Si Kirk nga pinatay. Si Stephen pinatay. Hindi sila pumapatay. Ang tunay na Kristiyano, mga pinagpapapatay. Hindi pumapatay. Bintang lang yan. Alam mo, puro sila bintang Si Satanas magaling magbintang. Kaya nyo ba pumatay na may Holy Spirit ka? Yung magalit, nagigilty ka Galit pa lang, guilty ka na Itong asawa kong ito. Pagtahimik, Lord, sorry po. Pagka ako'y nagalit. Kala mo, galit ka pa lang, nagigilty ka na. Yung pag ang pumatay, minsan yung pusa. Minsan, ako hindi mahilig kasi sa pusa Pag kay minsan nahuli kong kinaan yung aking talaga, nung mahawakon ko sa liig, binaladra ko sa sahig. Kita ko nangingisa yung pusa. Ano ko, Panginoon? Bigay ito na, napalakas yata. Pusa yun. Pusa yun. Nagigilty kayo pag ang pumatay. Iba yung pumatay kaysa nakapatay. Dahil merong taong namamatay, nangungulangot pa lang. Kaya ba yung iniwala? Kahit sa pangungulangot, pwede kang mapatay. Mamatay. Brother Romel? Oo. Kaya binarit ka sa hintuturo mo. Habang nangungulangot ka.
Yun lang. Datapot ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig. Kaya maling bintang ng Sabadista. Ade, sabi ni Denmar, doon kalaban, si Puentes. Ay kayo pala, ay wala na sa kautusan. Dahil kayo Kristiyano na, edi kayo pwede na pumatay. Ang bunga ng Holy Spirit ay pag-ibig. Paano kang papatay? Kaya nga ang tawag yan ay much better covenant. Ang tawag sa Old Testament ay better covenant. Kung maganda na yung una, mas pinag-ibayo pa yung pangdalwa. Amen? Sa kanila, pinalala. Ang utak nyo ang malala. Puro kayo bintang. Amen? Kayo pala yung mga ligtas na. Adi kayo pwede ng mga lunya. Pwede na kayo magpatay. Puro kayo bintang. Walang matinong ligtas na mabubuhay sa kasalanan. Bagabag sa kasalanan, hindi mabubuhay sa kasalanan. Alam mo, iba kung nakaka-relate yung iba. Kasi yan ang problema. Ang alam lang ninyo ay yung bahay at school. Di kayo nagmamalay na may mga kaaway na dapat pinag-iigihan mo ang iyong pananampalataya. Are you with me? Mahirap lumaban sa boxing, ang sinusuntok may referee. Tapos aasa kay tataas ang kamay mo, pinagsuntok mo yung referee. Bakit? Hindi mo alam ang kaaway mo. Ba't ka pa naging boxingero, hindi mo alam ang iyong kaaway? Kristiyano, dapat alaman mo ang kaaway mo. Hindi referee, hindi pastor. Are you with me? Kaya wag kang pangkal magbasa ng Bible. Are you with me? Nakita na ba kayo, nagboxing, ang patay referee? Knockout agad, 1 round. Bakit? Sinuntok mo Datapat ang bunga ng Espiritu. Ayan ang pag-ibig, katuwaan, kapayapaan, pagpapainod, kagandahang loob, kabutihan, pagtatapat, verse 23. Yan po, may papansinin tayo diyan. Kamuan, pag-ibig, kamuan, pagpipikin. Yan, ito ang ating papansinin. Laban sa mga gayong bagay ay walang kautusan. Hindi ka iibig dahil inuutusan ka. Bunga yan. Ang Kristiyano, wala na sa ilalim ng kautusan. Christ is the end of the law. Kaya mahal ko ang asawa ko, hindi dahil inuutusan akong ibigin pa. No. Ang banal na Espiritu, ang bukal ng pag-ibig. At maganda pa pag-ibig, agape. Kaya mga lalaki, huwag niyong mahalin na niyong asawa dahil sexy pa. Tanggapin natin ang katotohanan. Dahil pinakasalan mo na hindi na nga sexy, edi lalo pag nagkaanak na. Ang agape, hindi fleshly. Hindi yan lust of the flesh. Bonus na lang na makakuha ka ng matsyong asawa, sexing asawa, pero paano pagkulubot na? Edi diyan ka na. Hindi ganyan ang kautusan. Ang bunga ng Holy Spirit. Ang pinupunto ko lang, kamuan pagpipigil, laban sa mga bagay na gayon, ay walang kautusan. Verse 24. At ipinako sa krus ng mga anak kay Kristo Jesus ang laman na nakasama ang mga masamang pita at mga kahalayan ito. Pinatay na yan Wala tayo. Tinapos na Christ is the end of the law. Ang kasalanan ay natuldo ka na sa katawan ni Kristo. Amen? Tapos na yun. Kaya mga kapatid, wala na tayo sa ilalim ng kautusan. Kaya mga Sabatista, huwag na kayong assuming. Kung ikaw man ay gumagawa ng maganda ngayon, bunga na yan ng Holy Spirit. May napanood ako, dito magtatapos. Isang Judaism at Sabatista nagdebate. Ang kanilang paksa, hindi ang Sabatista ang binigyan ng 10 utos. Doon pa lang tuwan-tuwa na ako. Napaka-assuming. Basahin mo nga, hindi naman talaga sila ang binigyan ng 10 utos. Bakit? Hintil ang Sabatista. Are you with me? Doon pala sa pamagat, settled na ako kinagat, yung hamon, talo ka talaga. Talo ka talaga. Bakit? Never na ibinigay ang kautusan sa mga hintil. Sa Hudyo yan. Ba't mo angkinin kayo yan? Salamat lang, di ka nangangain ng baboy. Di bigay mo lang sa akin. Pareho wala naman tayong hintil. Amen? Sana naiintindihan nyo yan. Malay nyo. Ma-curious din kayong manood ng mga debates. Mahahamon ka.
Lalo pag pinagyayapak-yapakan ng atin, sana may bumangong David na magtatangkol sa mga gulayat na ito. Marami ng David ang nalaban ng mga reform sa debate. Natututo ako. Ba't ako nanonood? Para sa inyo. Are you with me? Para makita ninyo, ang ganda ng ating pananampalataya. Christ is the end of the law. Klaro? Paglabas nyo ng pintuang ito, may naintindihan mo kayo? Kung pumasok ka ditong hindi ligtas, tatandaan nyo, si Kristo ang tumupad ng hindi mo kaya. Ang panganay, si Eric, ang binugbog. Kaya pala nagkagayaan. Siya ang nagsuot ng iyong damit. Siya ang sinilya elektrika. Nabsuelto si Lance. Nabsuelto tayo. Dahil si Kristo ang panganay sa lahat ng nilikha na pinatay doon sa krus ng Kalbaryo na tumupad ang di natin kayang tuparin. Kaya kung kayo sasampalataya, we are no longer under the law, but of grace. Tayo manalangin. Panginoon Diyos, nakakatuwa